Nag-record ba 'to? Ayan, nagre-record naman. So, next proceed tayo dito sa example, f of x is equal to x over x minus 2. Okay, ganito lang ang technique diyan. Dapat alam mo yung word na restriction. So, kung ito ang ating function, isipin mo muna anong type ng function siya. Okay, very good. This is rational function. And kapag rational function, okay, bawal yung denominator na 0. Okay? Bawal ang 0 na denominator, bawal yan. So, ang gagawin nyo, yan yung tinatawag nating restriction. Hahanapin natin yung bawal. Okay? Bawal tong maging equal sa 0. Bawal yan. Okay? Next. Ngayon, dito pala makikita mo, x minus 2. So, gagawin nyo yan, x minus 2 equal sa 0. Okay? Next, addition property of equality. So, mag-add ka dito ng 2. Sa kabila, mag-add ka rin ng 2. So, x equals positive 2. So, ano itong x equals 2? Ito yung value ng x na kung saan magiging 0 yung denominator natin. Pwede ba yan? Hindi. Kaya yan ang iiwasan natin. Ang iiwasan natin ay x equals 2. Ito yung tatandaan natin na bawal. Ngayon, on the given interval, titingnan mo lang kung part ba siya ng 2. Okay? Para di ka mahirapan, gawa ka ng number line. Okay? From negative infinity, pupunta ako ng 0. Question, abot ba si 2? O gagawa ako ng, dito. Ito si 2. Gagawin ko, from negative infinity hanggang 0. Abot pa si negative 2? Hindi. Kaya ito ay continuous. Okay? Next. From 0, okay, itong 0, hanggang positive infinity. Pasok ba si 2? Sumama ba siya sa, sa interval? Yes. Kaya ito ay discontinuous. Okay? Next. 0, 2. Okay. From 0, okay, bracket lang na, parenthesis lang yan. So, ito ay hollow. Hanggang 2 na hollow. So, pag sinabi ba natin 2 parenthesis, 2 ba yan? Hindi. Di ba 1.9999 something lang yan? So, still, it is continuous. Sir, bakit siya continuous? 2 naman siya. Kasi parenthesis yung ginamit. Okay? Mas mababa sa 2 ang ibig sabihin. How about number 3? 0 ay 4. 0, 2 bracket. Ibig sabihin, 2 mismo yung value niyan. Ano bang iniwasan natin? 2. So, ito ay discontinuous. Okay? How about fifth example or fifth interval? 2, positive infinity. Nakita niyo yung parenthesis. Okay? Part of the solution, which is 2. Kaya iniwasan natin 2. So, ito ay discontinuous. Pero yung part na parenthesis 2, it is, okay, very good. This is continuous. Kasi hindi naman 2 ang tinitingnan natin, kundi 2.001. Okay? Kuha? Okay. Yun lang naman. So, dapat tandaan nyo rin yung types of discontinuity. Huwag nyo kakalimutan yung type of discontinuity, ha? Okay? Type of discontinuity. Discontinuity. Number 1, yung whole. Dapat alam niyo yung ibig sabihin ng whole. Number 2, or removable. Okay? Removable discontinuity. Tama ba? Removable discontinuity nilagay dito. This one is, ayan. Okay. Whole or removable discontinuity. Removable discontinuity. Next, dapat alam nyo rin itong jump. Tapos yung number 3, dapat alam nyo yung infinite or asymptotic. Infinite discontinuity. Jump. Okay, ito asymptotic. Okay, paano ba yan? Pag sinabi nating whole, ito yung graph na merong butas. Yan ang madalas, removable. Tapos minsan meron ditong redefinition. Ba't mali spelling ko ng jump? Sorry na.
Okay, jump. Okay? Pag jump naman, from this point, ay ganyan, tapos aangat para magdiretso-diretso lang siya. Kapag asymptotic naman, involved ang infinity. Kaya ganyan. Yan, na ganyan siya. Pero kung mapapansin nyo, basta meron lang involved na isang infinity, okay? Involved na isang infinity, that is asymptotic. Pero madalas sa example ng ganito. Ganyan. Okay, ayun lang. So, I hope basahin niyo yung mga binigay sa inyong mga file. Okay? So, buti na naka 20 minutes lang ako. Na-discuss ko yung dalawang topics 20 minutes. I hope may natutunan kayo. Ha! Sana lagot kayo Miss Heidi kapag wala kayong natutunan. Chares, joke lang. Yun lang. So, have a nice day and goodbye. Thank you.